Magandang araw. Papakita ko po sa inyo ngayon yung pinapakain ko sa aking mga alagang hito. Sobrang tipid po nito kasi mura lang po ito. Nabibili ko lang po ito ng 40 pesos per sako. O kung minsan naman po ay libre ko lang pong nakukuha sa aking mga kakilala na mayroong bakery. Ito nga po pala yung mga panis na tinapay. Mga panis na monay, pandesal, ensamada, o kahit anong tinapay po na galing sa mga bakery. Yun po mga hindi na po nabenta. Mura lang po nilang binibenta yon. Or kung minsan po ay pinapamigay na lang po. Dito po sa lugar namin ay nabibili ko po yung mga ganitong tinapay sa halagang 40 pesos po per sako. 10 kilos po per sako ang inaabot na timbang ng mga tinapay. So ibig sabihin po ay 4 pesos lang po per kilo ang kinakain ng aking mga alagang hito. Napakalaking tipid po nun kumpara po sa feeds. Ang feeds po kasi ng hito ay naabot po ng 1,100 per sako. 25 kilos lang po yun. So ibig sabihin po ay wapatak po siya ng 44 pesos per kilo. Kaya sobrang tipid po kung meron po tayong ganito na alternative na pinapakain sa ating mga alaga. Pero hindi naman po puro tinapay ang pinapakain ko sa aking mga alagang hito. Sa unang buwan po ay puro feeds po talaga ang pinapakain ko sa aking mga hito fingerlings. Kapag medyo lumaki na po sila after 1 month ay saka ko lang po pinapakain ng mga alternative gaya po ng ganito ng mga tinapay. At hindi lang naman po tinapay ang pwedeng alternative na ipakain sa ating mga alagang hito. Pinapakain ko na po sila ng mga manok galing po sa mga poultry kapag mayroong nagbibigay sa akin. Pero ang pinakamadalas ko pong ipakain sa kanila na alternative ay ito nga po mga panis na tinapay. Kasi lagi pong meron ito sa mga bakery. Hindi po katulad ng mga manok na may time po na meron, may time na wala. Yung isang sako nga po pala nito ay inaabot na po ng 2 days na pagkain ng aking mga alagang hito. Bale, 2 fish pan nga po pala yung merong lamang hito dito sa aming backyard farm. Yung isang fish pan po ay merong lamang 600 pieces. At yung isa naman po ay 700 pieces po ang laman. Ang size po ng aking mga hito fingerlings nung aming pakawalan ay 5 inches po. Tapos pinakain ko po sila ng puro feeds sa loob ng 1 buwan. After 1 month po, tsaka po sila pinapakain ng mga alternative gaya po ng tinapay at tsaka mga manok. Sa mga magkatanong naman po kung effective po ba itong pagkain ng ating mga hito, ay masasabi ko po na effective po ito. Kasi po ay 4 na taon ko na po itong ginagawa. Simula pa po noong 2021. Alam naman po natin na yung mga tinapay ay merong gatas, itlog, harina, asukal. Kaya masustansya rin po siya para sa ating mga alagang hito. At kumikita po ako dito ng doble o triple ng aking puhunan. Sa loob lang po yun ng 3 months. Kasi po nag-harvest po ako every 3 months. At tumitimbang na po sila noon ng 2 pieces to 3 pieces po per kilo. Mas mabilis po talagang lumaki ang mga hito sa earth pond kumpara sa concrete pond. Kasi po ay ito po ang kanilang natural habitat kung saan mayroong putik. Tsaka mas malaking tipid din po sa earth pond kasi nga ay hindi na po tayo gagamit ng electricity para sa kanilang mga oxygen at aerator. Kaya ang may papayo ko po sa mga nagbabalak mag-alaga ng hito sa kanilang mga backyard farm o sa kanilang mga concrete pond ay humanap na po tayo ng mga bakery na malapit sa ating lugar or mga kakilala na mayroong bakery para po kapag mayroon silang mga panis na tinapay ay sabihin po natin na tayo na lang po ang kukuha o bibili. Malaking tulong po yun sa ating mga backyard farmer kasi nga po ay malaki po ang matitipid natin sa pagkain ng ating mga alaga. At malaking tulong na rin po sa mga bakery yun. Kasi nga po yung mga panis po nilang mga tinapay ay pwede pa po nilang pagkakitaan. Yun lamang po sa ngayon at abangan nyo po ang ating mga parating pang video about dito sa ating backyard farm. Maraming salamat. Happy farming!